Kami ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako nga po pala si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito ang Servant ni God Podcast. Yan. So, magandang araw sa iyo, Magandang Ate araw Ali. po sa ating mga Yes. nakikinig at mga manonood. Yes. So, tayo ay nasa ikatlong episode na ng ating podcast. At itong episode natin ito ay very special. Bakit? Bakit, Ate Ali? Kasi meron tayong special guest. Yan. Ayan. Sa mga nanonood, may kita nila na may kasama tayo ngayon. At sa mga hindi naman nakikinig lamang, eto na. Papapakilala natin sa inyo ang ating special guest. So, sino ba ang ating special guest, Ate Ali? So, ang ating special guest ngayon ay si Ate Ian at hahayaan natin siyang ipakilala ang kanyang sarili. Ate Ian? Grabe yung in-adlib nyo Grabe yung magiging adlib ko today. So yun, hi everyone. Wow! Miss Universe yun. So hi everyone, I'm Ate Ian at ako nga pala ay isa sa mga ugat. Happy? Ugat, yan. Kasama ugat. Yes, ang Parachute Ministry ng San Sebastian Cathedral. Woo! Yan. So, good morning, Ate Ian, at welcome po sa Servant ni God Podcast. At kami ay natutuwa na kami inyong pinaunlakan. Sure. Dahil alam namin na sobrang busy na si Ate Ian, sobrang Tama. dami lang ginagawa. Yung love life niya, sobrang Talaga ba? Talaga ba? So, nakikita namin yung mga kwento. Yes! Ayan, so bukod sa sobrang ka-freshan ni Ate Ian, so ang ating first question, siyempre nandito si Ate Ian para mas makilala pa natin siya. So ang ating first question para kay Ate Ian ay kung ilang years ka na ba na member ng Parachute Ministry at na naglilingkod sa Diyos? Okay, so thank you for that wonderful question. Universe Miss talaga. Universe. And gusto ko lang sabihin, sarap pala maging special. Wow! Special guest tayo this morning. Ayan, so ilang years na ba, no? So hulaan nyo. Hulaan nyo, guys. Comment down below. Comment nyo. Ilang taon na yan? Kaya mukha pa rin fresh, diba? Fresh na fresh. Parang Tama. bagong silang. And then, nagsiserve ako. Naku, wag nyo nang i-add yung age, So, nag-start ako. Paki-add na lang. Wow. Nag-start ako sa youth ministry at age 11. Age 11. Napakabata Hulaan nyo pa. kung ilang years na ba ako in the ministry. So, I'm 23 years old right now. Wow, 23! Totoo ba? Charis! So, nag-serve po ako sa cathedral for almost, hindi ko na mabilang sa daliri, pero for 15 years, yan, nag-serve tayo sa ating pinakamamahal na Diyos at sa ating pinakamamahal na parokya. Yan. Napakatagal naman ng 15 years. Yan! Oo, 15 plus, 26 lang, di ba? Bigla ako na-curious dun sa na 11 years old ka nag-start at Ian. So, dun sa murang edad at sa murang pag-iisip ng isang 11 years old na katulad mo, paano mo nakilala ang simbahan? Wow, di ba? Siyempre, nung bata ako, tulog na ako nung tanghali. No? Ako tulog din ako nandun. Pero sa cathedral kami natutulog. Puro tayo tama, ha? Yun. At age 11, And then, it started kasi nung grade 6, yan. Every Sunday, lagi na akong sumisimba mag-isa sa parish yon. And then, parang one time, parang over a year, I think age 10 ako nung nag-start na nagsisimba akong mag-isa. And then, yon, nung after that year, itong nanay nung best friend ko ngayon, yan, si Marie. Hi, Marie! Hello, Ate Hello, Ate Marie! Marie. Shout Ito na out! special guest. Yes, correct. Okay. Parang it started na, yan, lagi niya ako nakikita. Parang sila lang yung nasa unahan ng kinaupuan ko. And then, parang lagi niya ako napapansin. Then sinabi niya, why not mag-serve ka as Squirets of Mary? So yun yung nagiging collector every 3:30 p.m. So dun siya nag-start na, yun. Hanggang sa tuloy-tuloy na siya, nag-enjoy na rin ako sa Squirets of Mary. And then after that year yata, nag-start na rin bumuo ng youth ulit ang parish. Yun. So, parang kami talaga yung mga pioneer. Hindi talaga pioneer kasi parang kami yung second batch na dumating kasi
yung first batch talaga na bumuo is from Hilarians ng Lasal. Yun. Mm. Tapos kami yung sumunod. Kasi parang kinukuha na nila Kuya LA before yung iba't ibang youth ng per group sa parish. Yun. Kaya doon siya nag-start. Based do sa question ni saan pala? Sa kinamento ni Ate Ian na ilong 11 years old, ay, nga, 11 or 10, na nagsisimba siya mag-isa. So, bakit ka nagsisimba mag-isa? Meron ka bang... Sa katedral mo ba yan? Sabi ko yun kanina, di ba? Wala lang, gusto ko lang simba. Sa katedral ka po mag-isa nagsisimba? Sa katedral? Sa katedral, yes. Sa katedral. Oh, kasi ang cute pa ng mga sacristan. Oh my God! Yun. So, ano naman, yan, diba, cute-cute lang tayo. Tapos, diba, yun pala, kaya pala tayo nakukitan sa mga sacristan. Kasi magsiserve pala tayo sa parish. Oh. Hanggang ngayon po ba nakikita na rin? Hindi, no? Ano na, mga kids na kasi, so cute pa rin naman, oo. Kaso yung mga adult na, parang okay na, sax na, oo. Medyo tumaas na yung standard. Ganun talaga pag ano, Joke lang, pag, matanda. hindi ba, bata pa po kami. Tinama yung sarili. Ano? Adlib. Ayan, puro tayo tawa. Parang ang saya nga ng episode na to ngayon. Ay, ngayon ba kayo sumaya? Salamat ha. Yan. Hindi ko ba ako naging special guest, hindi kayo sasaya. Salamat sa pagpapa-unlock. Oo, ginambala yung tulog ko. Ano yun? Ang nakwento nga neti na sobrang tagal na niya. So, 15 years, nasa service. So, sobrang hirap na i-maintain nung buhay ng isang kabataan ng dilingkod simbahan. Kasi siyempre, punong-puno yun ng struggles and problems. So, naging matatag ka, Ate Ian, kasi 15 years, nandito ka at nagtutuloy ka pa din. So, our next question for you is, what made you stay? Wow, what made you stay? Dito Oh my tayo God. sa ano. Kasi parang for sure, ang dami ng pinagdadaanan ng isang kabataan. Oo. Especially yung experience niyo po, 15 years. So for sure, ang dami naging struggles, ganyan. So parang, syempre, curious din kami. What made you stay? What made me stay? Because siguro, parang lahat nung years na yun is parang, alam mo yun, sa daming blessings na binigay ni Lord. Sa family, sa friends, even to myself, no? Parang ayun na lang yung kaya kong maging sukli sa Diyos. Sa lahat ng mga ginagawa niyang biyaya. And what made me stay? Because of love. Yun. Kasi alam mo yan, kasi parang mas doon mo kasi makikita talaga yung love, no? Kapag may mga problems, may mga hindrances, may mga inconveniences, parang ang daming nangyari, pero bakit ka pa rin magstay? Because you love God and I love what I am doing. Mahal ko ang kabataan, kaya nagstay pa rin ako. Wow. So- Thank you for that beautiful Wonderful. answer. Diba? Oo. Sinurrender mo yung sarili mo and then yung family mo, sinurrender mo kay Lord. So, napakagandang, nakaka-speechless na uli. Oo. Parang nandito na naman tayo sa usapan na na we're doing it out of love. Yes, correct. Because God is love. Yes, correct. God is love. Ang seryoso naman, ha? Seryoso, Oh, lumingiti si Lord sa atin, no? Gaganto na naman tayo. Gaganon na lang naman. Kasi sobrang nanunuot ng puso at ng ating mga Isipan. isipan. Lahat ng wonderfulness na revelations na nakikita natin dito sa simbahan. So, para sa mga kabataan din na kasama na nanonood or nag-serve sa kanilang parish, it is a magandang reminder na tayo ay mag-serve because we love God and we love what we are doing and we love the church. The church need us. The church need us, mga kabataan. And siguro din, if you are curious or kung gusto mong ma-experience yung ba yung totoong love, kung paano ba ang pagmamahal ng isang youth ministry, kung paano ang pagmamahal ng ng simbahan, kung paano ang pagmamahal ng Diyos. Siguro may experience talaga natin yan through service. Correct. Oo. At ayun nga, pinag-uusapan na natin yung love kasi yun yung nagpa-stay sa'yo, Ate Ian. Siyempre, yung love naman ay hindi lahat magaganda yung
dahilan ng love. Minsan may love na masakit, may love na masarap sa puso. So, ayun. Speechless na. Speechless. Pero, doon sa love na yon, tapos doon sa years ng iyong commitment sa Diyos, being a servant ni God, meron bang chance na parang naisip mo na parang gusto mo na mag-quit? Or yun? Tigil ko na. Tigil mo na. Kasi yung love na nararamdaman mo ngayon ay yung masakit na. Hindi na sa yung love na masarap sa puso. Okay, lalim na na. Pati maganda kayo ngayon, ha? Oo, and then for 15 years, so super dami nun eh. Parang for how many times lagi ko sinasabi na parang alis na ako sa youth ministry yan. Kasi ano talaga eh, pag when you're serving the Lord, ang daming madaming rejections, alam mo yun, madami kang maririnig na negative, ang daming pagsubok. Parang siya, parang dito ka talaga tinatasahan. At yung pagtatasan na yun is hindi siya madali. Hindi siya, alam mo yun, talagang tatasahan ka as in sobrang tasang-tasa. Okay? Mahirap siya. Na parang, alam mo yun, parang araw-araw or every week na lang parang sabi mo, ayaw mong pumunta or ayaw kong mag-serve. Pero alam mo yun, parang nakikita mo pa rin yung sarili mo because out of love, di ba? Dahil sa pagmamahal, nandun ka kahit masakit. So parang gano'n. Madami nangyari no na tanda ko pa noon. Alam mo yun, parang minsan kasamahan mo pa rin talaga sa ministry. Pero ano yun eh, kasama siya talaga sa journey eh. Parang yun talaga yung isa sa magpapatibay sa commitment mo sa group, commitment mo in service. Kasi kapag parang masyadong perfect, alam mo yun, parang medyo boring siya. Oo, parang mas okay talaga if nandyan yung mga pagsubok, nandyan yung mga problema. Siguro pag, parang yun yung experience ko in my own, journey, in my own experience talaga. Parang kapag masyadong perfect, parang walang mali, alam mo, parang ang boring niya na, parang wala ka, hindi mo na mahanap yung purpose mo kung bakit ka nandito, pag masyado ng perfect. Yun talaga, parang mas dun ko napagtibay yung commitment, yung love and everything pag dumadating yung problema. Kasi parang mas nakita ko na sa mas madaming problema, mas nakikita namin yung isa't isa, mas nakikita namin kung paano namin hawakan, kung paano namin hilahin, kung paano namin pagtibayin yung pagmamahal namin sa isa't isa. So yun siya, parang ang love talaga, kaakibat niya yung problema. Parang kasama siya dun eh. So parang, how can you feel love without negative? Yun, without darkness. Diba? So sabi nga, diba, paano mo ma-appreciate ang light without darkness? So parang ganun siya sa ministry. Yun. So daming naging problema, pero alam mo yun, mas kakayanin mo talaga if kayo ay nagtitiwala at kayo ay naniniwala. Hindi lang nagtitiwala sa isa't isa, pero nagtitiwala din sa anong kayang gawin ng Diyos at alam mo yun, kayang i-reveal ng Diyos sa inyo. Yun, lalo na sa buhay ko, diba? That's why I stay. Wow! Thank you again for that Napakalalim beautiful na answer. naman. Napakagandang malaman na yung sa kwento na Tian, yung experience ng mga kabataan na kanyang mga nakasama, na part din naman tayo, yung na makita yung synodality ng church, yung kanilang journeying together na yung mga problema, hindi nila view as problema. Parang ibang perspective yung binibigay nila doon sa kada problema. Hindi siya negative, kundi hinahanap nila yung positiveness doon sa mga problema. Tsaka siguro dito ko rin natutunan kasi talaga yan, yung parang paano ka magkakaroon ng resilience in everything eh. Kasi syempre, pag nasa simbahan ka, hindi naman talaga dulot lahat sa'yo eh. So parang dito talaga, parang mas dito nadikdik yung resourcefulness, yung pagiging resilient sa lahat ng bagay. Kasi yun nga, parang kapag ginagawa mo talaga sa Diyos, alam mo yun, mahirap siya, pero nagiging madali pag ginagawa mo para sa Kanya. So ganon. Tsaka yung formation, partner yun ng formation ng mga youth dito sa cathedral. Ang naisip ko lang, parang I hope yung gantong experience, yung na-share niyo po na experience for 15 years, ay maka-inspire ng iba pang mga kabataan na mas lumalim yung commitment nila sa service. Mas lumalim yung commitment nating lahat sa service. And ma-discover natin yung love sa ginagawa natin para sa church. And yung ginagawa ng church para sa atin. Sobrang laking tulong ng mga
ate at kuyas na natin, nakasama na si Ate Ian. Siyempre, yung tradition na dito sa youth ministry, tinatawag nating pass it forward, yung experience nila, yung kanilang mga natutunan na parang sila yung nandyan para sa mga kabataan ngayon na kung ano yung naranasan nilang pagmamahal or kung ano yung struggles, nandito sila para ipasa yung dapat gawin, dapat paano intindihin, at kung paano mas kilalanin ang Diyos sa mga ginagawa nila dito sa simbahan. So, hindi siya natitigil. Yung parang ang bawat isa ay biyaya. Kung galing ka man sa iba't ibang generation, biyaya kayo, no? So, napakalaking tulong at napakagandang tradisyon ng mga kabataan dito sa katedral. Yun. Ayun. Na-speechless. Napakaganda ng ating usapan. Sobrang, parang nag-throwback tayo sa mga nangyayari before na parang kung ngayon na-feel natin yung struggles or nawawalan tayo ng hope, pero kapag sa tuwing binabalikan natin yung mga kwento kung bakit tayo nagstay, kung bakit kailangan nating mag-commit, doon natin mas nalalaman na mas kailangan nating manatili talaga. At saka siguro, parang hindi talaga siya kailangan pero pinili mo na magstay. Kasi di ba parang talaga, ang commitment ay parang isang desisyon. Parang desisyon siya na kahit anong mangyari, kailangan mong panindigan. Kasi pinili mo yon. So, araw-araw dapat nating pinipili ang commitment natin sa simbahan. Yes, correct. Oo, kasi isa sa mga talaga medyo, din pag talaga hindi mo pinagtibay yung commitment mo sa simbahan, sa Diyos, wala parang parang palayo ka sa Kanya. So kapag talagang hindi mo pinili mag-stay sa Kanya, makikita mo na yung sarili mo na parang, nawawala ka na sa path kung saan ka papunta. So kapag talagang pinili mo siya, it's very clear and reveal talaga yan para sa'yo. Yun. Kahit medyo lumabo yung paningin mo pagdating sa path mo, pero parang lagi kang guided pag lagi mo siyang pinipili. So, ganon. Yun ay regalo. Yes. Ang piliin ay simbahan ay napakagandang regalo sa atin, So, ang ganda lang niya kasi kapag, yun nga, when your heart ay sobrang weekend, pag sobrang pagod ka na, so, just remind yourself na you are a gift to others and lagi kang binibigyan ni Lord ng mga gifts. Tulad ng sinabi niyo po, na shinare niyo, na sinabi ni Father Nunez sa inyo. Yung let God surprise you. Yes, correct. Father rin niya, lalo. Baka naman po sa ating vlog. Tama na. Collab po. Collab, correct. Oo, totoo yun. Yun yung kagandahan sa service. Hindi mo alam kung anong sorpresa ni Lord ang makukuha mo. Kung anong encounter yung makukuha mo. Pero we are lucky enough na even though may mga surprises na ganyan, we get to choose yung commitment natin kay God. Parang kahit anong struggles ang pinagdadaanan natin, may choice tayo na piliin yung service, piliin si God, piliin ang simbahan. Na parang ganon, nagiging guided pa rin tayo kahit, katulad ng sinasabi ni Ate Ian, kahit lumabo nga yung path, nandun pa rin yung goal mo. Dito pa rin ang punta mo. Ayun. Napakaganda. Yes. And to sum it up, baka may mga gusto po kayo, Ate Ian, sabihin sa ating mga future youth leaders, youth ministers na kasama na naglalakbay ngayon tungkol sa commitment na dapat nilang mas palaguin yung commitment nila sa simbahan at kung paano, and any advice sa kanila. At dyan na po nagtatapos sa atin. Joke lang. Siguro yung mensahe ko lang sa lahat ng mga kabataan na nasa simbahan, kung nasaan man kayo, huwag niyong iwanan ang simbahan. Kasi ang simbahan at ang Diyos ay laging nandyan para sa inyo. At isa pa, alam niyo naman yung feeling kapag nawawala kayo sa simbahan, di ba? Parang may kulang. So alam niyo na yung kulang na yun yung bumalik kayo sa Kanya. So, ano ba? Ano bang advice? Yun, hindi yan patagalan din sa ministry eh. Ano yan? Ano ba?
Hindi yung patagalan sa ministry, pero gaano ka-committed. Yun yung parang maging question mo sa sarili mo. Kung gaano ka-committed na maging mabuti, gaano ka-committed sa pagsuserve sa Kanya, gaano ka-committed maging mabuti sa buhay, gaano ka-committed sa pagmamahal mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, at gaano ka-committed sa pagdadasal. So, yun talaga for me. And isa pa, kung nasa simbahan ka man or wala, kung nakaka-experience ka man ng mga rejections, negativity, lalo na kapag you're serving the Lord, no? Ang isa sa mga natutunan ko talaga here in the ministry, kahit ano man yung marinig mo, kahit ano yung negativity na nakikita mo, narinig mo, pero wag mong kakalimutan na hindi ka nagsiserve, no? Hindi ka nagsiserve para sa simbahan, pero nagsiserve ka para sa Diyos. Yun. Pero piling ko mali yung wait lang. Alin po doon? Hindi ka nagsiserve sa mga taong negative, pero nagsiserve ka sa Diyos. Yan. Parang yun lagi yung pinapaalala sa amin. Kasi ang dami talagang dumaan sa buhay namin, lalo na sa simbahan, no, na minsan kung sino ba yung nasa loob din talaga eh. Pero laging pinapaalala sa amin na hindi ka nagsiserve sa kanila, pero nagsiserve ka sa Diyos. Yan lagi. At kapag lagi mo nakikita yung mga negativity na yon at hindi ka naniniwala na sa Diyos ka nagsiserve, mawawala ka talaga sa path eh. Pero 'di ba, if you fully accept and understand that you are serving the Lord, nagstay ka pa din. Nagstay ka pa din. Yan. So yun. So sana sa mga kabataan, yun, mahalin niyo ang simbahan. Kung minsan man ay masakit, kung minsan man ay nakakaiyak, kung minsan man ay mahirap, kung minsan man ay napakadaming problemang dumadating, lagi kang may uuwian. At yun yung simbahan. Parang pamilya, di ba? Kahit anong sakit ng marinig mo from them, kahit anong aches yung ibigay nila sa'yo, pero saan ka pa rin lagi uuwi? Sa pamilya mo. Katulad ng simbahan, kung ano man yung maramdaman mo, lagi kang uuwi pa rin. Sa simbahan. Sa simbahan ng Diyos. Ayan. Lagi kang uuwi sa Diyos. Yun. So, yun yung for me. Grabe yung mga words of wisdoms for today. At parang napakagandang pakinggan na marinig yung ganong story. Especially coming from you. Ate Ian. Ate Ian yan. Hello. Uy! Ayan. So, may sabihin ka ba? Actually, lagi na lang ako nagiging emotional. Ay, sobrang emotional kong tao. Pisces. Joke lang. Hindi yun. So, biglang naging emotional ako yung goodness ng simbahan. Na parang every time na kapag tingin mo walang makikinig sa'yo, lagi nandyan ang simbahan. Laging makikinig at makikinig ang simbahan. Ayan, so parang bilang pagtatapos, sa naging episode sa pinag-usapan nating napakalalim, napakagandang experiences, ano po yung one word mo, Ate Ian? One word? Ano yung one word for today? For today, it's love. Oo. Kasi alam naman natin, ang love masakit. And then, ang love kasi hindi siya masakit. Alam ko, naniniwala ako na ang love ay hindi masakit. Pero parang for you to know what is love, kailangan mong ma-hurt. Kailangan mong masaktan. So, yun talaga. For you to appreciate love, kailangan mong ma-hurt. Yun. It's love! Lang ang ating pahatid sa ating love. mga kabataan, sa lahat ng mga tagapakinig. Ikaw naman, Kuya Michael, ano yung one word mo sa episode ngayon? One word ay listen. Listen. Yeah. Ikaw, Ate Ali. Hindi ka na ma-explain. Ikaw, Ate Ali, anong one word mo? Ako naman, siguro ang one word ko ay nakuha ko dun sa shinare ni Ate Ian, tinatasahan. Ay! Naisip ko nga doon habang sinasabi ito yung tinatasan, parang feeling ko, pud-pud na yung... Parang Ami. Joke lang. Yun. So, thank you sa ating mga sharing for this episode. At para mas maimbitahan natin at mas maramdaman ng mga kabataan ang pagmamahal ng simbahan. Yan. Dito sa ating parokya ni San Sebastian, kung gusto nyo na ma-experience din ang aming mga kwentong servant ni God, our doors
the Parachute Ministry of San Sebastian are very open for you and to be part of our spiritual family. At kung meron kayong mga kwento or gustong i-share na experience of being a servant ni Lord, you can comment here sa comment section and inspire our fellow kabataan. Yes, and that concludes our podcast. Thank you sa ating guest, si Ate Ian. Sobrang Maraming meaningful salamat and po. fruitful ng ating sharing for today. Sobrang kaya-kaya po siyang palawakin pero mahabang-habang usapan ito, no? And yan, Kailangan natin ng madaming kape. Oo nga. wala So, natin no? ito. Sa Starbucks tayo magpapagas. Mamaya po. Abangan nyo yun. Yan. So you can stream Servant ni God Podcast on Spotify, YouTube, and Facebook page, The Parachute Ministry, San Sebastian Cathedral, Lipa. And see you sa ating susunod na episode. Abangan! Abangan kung sinong ating guest. Wow! Goodbye! And again, ako nga po pala si Kuya Michael. Ako po si Ate Ali. At ito ang Servant ni God Podcast.